Dangal greetings po, Sir Pat. I am Grain Justin El Fajardo, the leader of this group, and now we're going to explain and present our problem project for CSS 107. And bawat isa po sa amin is merong specific part ng aming code. And together po, we will show you how our system works. So, let's start. Dangal greetings everyone, my name is Justin Carmelawit. Yung part ko ay yung pinaka-umpisa ng program. Dito nag-import Java util.scanner para magamit natin at makakuha ng input galing sa user. Gumawa din kami ng main class tinatawag na Simple Zoo Management System. Sa loob nun, mayroong public static, void, open and close parenthesis, string, open close bracket, arch. Ang ibig sabihin ng public ay pwede siya ma-access kahit saan. Yung static naman ay para tumakbo siya kahit walang object sa loob. Yung void naman, ibig sabihin wala siyang ibabalik na value. At yung main siya yung entry point or yung pinaka-umpisa kung saan lahat nagra-run. Tapos gumawa din kami ng scanner scan equal new scanner system in para makakuha yung mga ita-type ng user gaya ng animal name or pagpili ng option. Kaya masasabi ko yung part ko is foundation ng program. Kung wala to, hindi tatakbo yung buong system. Dangal greetings! I'm Richmond D. Escopete from 2ITB and now I explain about this code. The Java code snippet you provided initializes a two-dimensional array, a counter, and a boolean variable. These are commonly used elements for a simple data storage system like one for tracking animals in a shelter or a zoo. String R animal storage equals new string 54. This line declares and initializes a two-dimensional array named R animal storage. The string part indicates that it's an array designed to hold strings. Think of it like a grid or a spreadsheet. The new string 54 part specifies the dimensions of this grid. It has 50 rows and 4 columns. This array is likely intended to store information for up to 50 animals, with each row representing a single animal and each of the 4 columns storing a different piece of information about that animal. For example, name, species, age, and a unique ID. Int animal store equals 0. This line declares and initializes an integer variable named animal store. The initial value is set to 0. This variable serves as a counter or an index. It's a way to keep track of the number of animals currently stored in the R animal storage array. Starting at 0 is standard practice because array indices begin at 0. When a new animal is added, the value of animal store would be incremented, pointing to the next available empty row in the array. Boolean is booking equals true. This line declares and initializes a boolean variable named is booking. It is set to true. A boolean variable can only hold one of two values, true or false. In a program like this, a boolean variable is often used as a flag to control the flow of a loop. For instance, a while loop might continue running as long as is booking is true, allowing the user to keep entering animal information. The loop would stop if the values is changed to false. Example, when the user decides to exit the program. Dangal greetings everyone. So in this line, meron tayong while loop and sa loob ng parenthesis nun is meron tayong is booking boolean type which is equals to true na banggit kanina. And meaning magtutuloy-tuloy siya hanggang sa mag-false yung condition nung boolean type. Then meron tayong curly bracket for the closing and try catch. Then sa loob ng curly bracket, meron tayong
tinawag na method, which is list of choices. Bali magpiprint yan, then sa baba nun meron tayong enter your choice, and may int na variable called choice, and scan. I-scan nito yung ilalagay ni user na number, then i-store siya sa choice variable. Nangal greetings, I'm Angie T. Urbina, and here we use switch case for our decision making. So why did we use switch case? First is mas mabilis yung execution niya, and mas organized din siya and readable, and lastly, easy to maintain and extend. So magdadagdag ka lang ng case if want mo siyang i-extend. So here we have switch, and sa loob ng switch, we have value ng choice, which is yung in-input ng user. So i-compare niya lang yung value ng choice with each case label. Then if may nag-match sa any case, mag-execute na yung loob ng case. So here we have 6 cases. First case is for adding the animal. So execute niya i-call niya yung method responsible for adding the animals. Then after ma-execute, magbe-break siya, which is yung break is responsible for para hindi magtuloy-tuloy yung execution ng next cases. So second case is for viewing all the animals. Same process din, i-call niya yung method responsible for viewing the animals, then break. Then third case is for searching all animals. Same process lang din. Then fourth case is to check the animals enclosures. I'm sorry. Then fifth case is to count kung ilan yung species sa loob ng ating zoo. Then sixth case is responsible for exiting the program. So may magpiprint na sa console na goodbye message, then magpo-pulse yung is booking, which is responsible for stopping the loop and exiting the program. Lastly, we have default case. Ito yung error handling ng ating program. So, pag invalid yung nilagay ni user, magpiprint sa console na invalid message, then uulit-ulit yung loop. And that's all po. Thank you. So, ito pong part ng code na to, isa po siyang exception handler. Ibig sabihin po, kapag may error na nangyari sa try block natin, is dito po siya mapupunta. Yung catch exception ibig sabihin po nito, hihilahin o ikakatch niya lahat ng possible na error. For example po, yung user po nag-input ng letters imbis po na numbers. Pag nahuli po yung error, tatakbo po yung system.out.println. Dito natin ipapakita yung warning message po na please enter a valid number. Kaya po, clear sa user kung ano po yung mali nila. Yung naman po, yung scan.next line, opening close parentheses, naman po is, importante po ito, ginagamit siya para i-clear yung maling mga input sa scanner. Kung wala po to, pwede pong ma-stuck yung program kasi paulit-ulit niyang babasahin yung same wrong input. So in short po, pinapakita niya sa user yung maling input, then sinesave niya yung program para mag-continue pa rin po ng smooth nang hindi po nagka-crash. Hello everyone, my name is Christy J. Labine and I'm going to explain the menus of our code for our city zoo. So, ang una niyong makikita sa ating code is, you can see na rather than putting the menus on the main menu, or in the main code, our menu or list of choices is naka-method and ang pangalan ng method is list of choices. So, bakit po ba natin siya minethod? Minethod po natin siya for convenience since we want our program to repeat the asking for the user for an input. And until hindi siya mag-decide or umalis or terminate yung code, uulit lang ng ulit yung ating mga menus. Now, sa ating mga menus, nagko-consist po tayo ng 6 options from 1 to 6 and may pamimilian siya ng mga users. So ano po ba ang mga pamimilian ng ating users? We have the add animals, view animals, search an animal by species, and view animals enclosure. So bali po dito sa ating mga menus or ang ating mga pagpipilian ng ating user, depende po siya sa input ng ating user and makikita niya po yung mismong menu as a guide for the inventory.
Good day and dangal greetings. I am Bonjo Marie Nagata and I will be discussing the method in our program that adds animal in the array and specifically when the user enters the animal name and age. So let's jump right in. As you can see, the method is public and its method name is add animal. So bakit niya ba add animal? Kasi ito yung mismong ginagawa niya. Siya yung naglalagay ng animal doon sa array natin. Because it is not a good practice to name something na hindi connected sa function na ginagawa niya. So, ang appropriate name para sa method na to is add animal. And then followed by its parameters. So, ang unang parameter natin ay ang ating array, which is the string r_animal_storage. Ito yung 2D array natin na paglalagyan ng mga animals, followed by int animal store. Ito yung integer na pangbilang natin kung ilang nga ba ang animal ang meron currently in our 2D array. Then lastly is the scanner scan. Syempre, ito yung ginagamit natin na para i-scan yung user input. So, these parameters ay nanggaling mula doon sa main method na pinasa dito sa method natin, which is the add animal. So, punta tayo sa body ng method na to. So, ang unang mababasa ng program is ang if statement. So, kung babasahin natin, if animal store is less than 50, is mag-execute yung body na to. So, ibig sabihin yan, kapag daw ang animal store natin ay mas mababa sa 50, is mag-rerun yung code. Yung loob ng if na yon. So, currently, ang animal store natin ay 0. Nakalagay yun doon sa main method. So, less than 50 kasi 50 lang naman yung max natin na pwedeng ilagay sa 2D array. So, kapag na-met itong conditions na to, magre-run yung next. So, nakalagay dyan, ipo-prompt si user na mag-enter ng name ng animal. Tapos, diretso itong i-scan at i-store doon sa 2D array. So, matapos nitong in-store, ang next line is makita natin is int age 0. So, mamaya malalaman nyo kung para saan yan. So, after that line of code, meron naman tayong while loop statement. So, let's analyze it and dissect it. So, it is stated that while true, so makita nyo, true yung nakalagay dyan, hindi variable, explain ko mamaya. So, yung nasa baba naman ito is ipo-prompt naman si user na mag-enter ng age naman ng animal. So, i-scan yon at i-store sa variable na age input. Take note of that. So, nakakapagtaka, bakit string yung data type ng age input? Age yon, dapat number yon. So, dahil ang 2D array natin is ang data type niya ay string, bawal natin baguhin. So, bawal naman tayo maglagay doon ng integer. So, hindi yun gagana, mag-error yun. So, tanong naman, what if si user nag-enter ng alphabet instead of number? Or kaya, nag-enter siya ng less than 0? Wala namang age na may negative number. Bawal yun. Hindi yun logically correct. So, dito papasok ang ating try-catch statement. So, pasok naman tayo sa body ng try-catch statement. So, ang unang ginagawa dyan is i-convert muna natin yung age input, which is yung string and data type, papuntang integer. At i-store yun doon sa dineclare natin kanina na variable, which is age, na integer ang data type. So, nung una, ang value ng integer na age ay 0, ngayon ang value na nito is yung in-enter ng user at integer na siya. So, bakit nga ba natin kailangan muna natin ito convert sa integer? Para ito sa error handling. Para magamit natin ito sa conditional statement na makikita nyo sa next line. So, kung makita nyo, may if statement ulit. If ang age na yon is less than 0, which is yung mga negative numbers, is magpiprint siya ng error message. Now, kapag tama naman yung in-enter ni user, kapag mataas naman mas mataas naman yung in-enter ni user sa 0, is
i-store na niya yun sa 2D array natin. So, kung makikita nyo dyan, age input yung in-store niya, hindi yung age na integer. Kasi nga, ang 2D array natin, ang data type niya is string, at hindi natin pwedeng baguhin yun. Pagtapos nun, makita natin sa baba ulit, may break. Dito na magbe-break yung while loop natin. So, ibig sabihin, yung while loop natin is palagi siyang true. At lagi niyang ipoprompt si user na mag-enter ng animal age ng tama, ng correct, na tatanggapin natin. So, kapag hindi siya nag-enter, is hindi magbe-break yung while loop. Ganun lang yon. Ganun lang yung logic doon. Then lastly, kapag makita natin dyan is yung catch statement. So, ito lang yung error handling para kapag nag-enter si user ng alphabet is mag-output sa console ng error message which is invalid input, age must be a number. And that's it for my part. Thank you for listening. And the rest of the user input will be discussed by Mr. Sam Datoy. Dangal greetings, my name is Sam Datoy and I will discuss the continuation ng add methods or yung add animal methods which is yung species at enclosure. So start tayo sa input scan ng ating species. Dito, idaka-direct na siyang may store sa ating array sa row na 2 ng bawat column. Ilalagay ni user kung anong type ng species at tatanungin siya ni system kung what type of species pa siya. Next naman is nag-declare tayo ng integer enclosure input. Para saan nga ba to? Para ito sa ating pag-convert ng string into integer. Then nag-declare tayo ng while loop which is naka-true. Kung naka-true yan, paulit-ulit nang tatanungin ni system si user. Okay? Para saan nga ba yan? Para yan sa ating enclosure input o enclosure error handling. So dito, naglagay tayo sa loob ng while loop yung enclosure input ni user. At hindi siya nakadirect sa ating array kasi i-check nga natin siya into integer. Okay? I-check natin kung tama ba yung input ni user. Then nag-try catch tayo. Naglagay tayo ng try catch at dito pinasok sa loob ng try yung variable na enclosure input na kung saan kinonvert yung string input ni user na enclosure into integer. Then, since nandito na to sa loob ng try, if mag-type si user ng letter or string, ang sasalo ay yung catch natin. Which ang sasabihin ay invalid input, enclosure must be a number. So, if tama naman, hindi nag-string, at number naman nilagay ni user, i-check naman ni system kung lesser than 0 ba siya or greater than 4. So, kapag less than 0 at greater than 4, kunyari, nag-type siya ng negative 5, negative 1, or positive 5, 6, 7, 8, 9, 10, ang sasabihin ng ating system ay invalid input, enclosure must be not less than 0 and greater than 4. So, for example, tama yung in-input ni user. Kumbaga, 0, 1, 2, 3, 4 ang nilagay niya. Or 0, o tsaka 1. Then, dun papasok ang ating else. Pagpasok ng ating else, dun niya ilalagay sa string. Kumbaga, pag nilagay niya sa string, doon siya sa row 3 natin. Okay? Sa row 3. Kumbaga, pang-apat na index. Tapos, dito nakalagay yung string input mismo na naka-string na. Kasi, yung string is kinonvert natin into integer. So, yung string na yon, if tama naman yung input ni user, ayun na yung mismong ilalagay natin sa array. Then, break. So, if mali yung sagot ni user sa mga ating sa enclosure, patuloy na magtatanong si system hanggang makuha niya yung tamang sagot. Kaya, dito lang siya naka-break sa ating else. Then, after nan, so tapos na yung input ng information ni animal, dito papasok yung successfully added. Then, makikita nyo yung animal store na na-increment. Ang animal store na to, kung ilan na yung
na-add or ilan na inalagay na animal sa ating storage. Tapos, may else tayo dito which is yung you have reached the max storage. O kung ang animal store ay ma-reach niya yung 50, doon papasok yung ating else na you have reached the max storage. Kaya yung animal store natin, siya yung nagiging counter kung ilan yung na-add sa ating storage. Then dito, may nakalagay dito na return animal store. So, i-return ito sa main para ma-update kung ilan yung animal na nating na-store. And that's all for the add animal methods. Dangal greetings. My name is John Raven Ansol. And i-explain ko yung method na ginawa namin in order na ma-view ang lahat ng animals sa aming code. By then, ang una namin ginawa ay ang pag-declare ng public static void view all animals na may parameters na string, 2D, r animal storage, int animal store. So, explain natin kung bakit yun ang kinuha naming parameters. Sa pagkuha ng parameters na yun, dahil declared siya in the upper code namin, which yung mga data from past code ay i-store dun sa string 2dr animal storage. And yung int animal store naman, yun yung bilang kung ano ba or ilan ang mga animal doon. Siyempre, gagawa tayo ng condition. Meron kaming condition na kung ang animal store ay equal to 0, magdi-display ang aming system na the animal booking is currently empty. So by then, dalawang condition ang aming ginawa, if and else. Sa else naman namin, dahil hindi na-satisfy ang condition na ang animal store is equal to 0, magpo-prompt naman or magdi-display ang aming system na yung mga list ng animal na nandoon sa array. Gumamit kami ng formatting in order na mas magkaroon ng pantay-pantay na lalagyanan or ng table ang aming i-display. So by then, meron kaming ginawang for loop na binibilang ang size ng aming animal storage para mag-iterate or makita ba ng aming system kung alin ang i-display doon sa aming display method. For int I is equal to 0, I is greater than animal store. And mag-i++ siya. So by then, gumamit din kami uli ng formatting para nga ma-store natin or ma-display natin ng ayos ang output na pantay-pantay siya by this and by this and by this. So, sa aming for loop, dini-display namin through using accessing the array. To access the animal, we coded our animal storage I0. For the age, our animal storage index 1. For the species, our animal storage index 2. And for the inclusion number, our animal storage index 3. So by then, doon namin ma-show na yun yung mga available or kung meron man or wala na animal dun sa storage. So that's all for our view all animal method. Ayan. So ngayon naman, I will explain po yung ating search an animal method. So dito sa meron na to, dito makakapag-search si user
ng animals, specific animals by names. So, ayan, public static void, search an animal. Then, meron tayong parameters, which is yung string array na ang pangalan ay r_animal storage. Ito yung 2D array natin, no, na naglalaman ng lahat ng animals. So, since 2D array siya, meron tayong column 0 or index 0 para sa name, column 1 or index 1 sa age, index 2, species, and index 3 naman para sa ating enclosure. Ayan. Then, meron din tayong parameters na int animal store. Ano nga ba yung int animal store? Ito naman is, ito yung pinaka bilang, no, ng ating mga nare-register na animal. So, dito siya napunta. So, kung ilang rows na rin yung may laman, no? Then, syempre, yung ating scan para at least makuha natin yung user input. Then, syempre, dito sa code natin, may kita rin natin yung boolean is exit equals to false. So, itong boolean to is para malaman natin kung may nahanap pa or may nagmatch ba na animal doon sa sinearch ni user o tinype ni user. And yung default naman natin, which is yung, ayan, naka-false siya, no? Naka-declare as false. Then, as you can see, sa unang condition natin, if else statement, if animal store equals to 0 daw, so, check nyo muna kung walang laman yung pinaka-array natin, no? If mag-true yun, magpiprint yung ating program ng no animals are available to search. Kasi nag-true, so meaning wala talagang laman yung ating array. Then, else, kung nagkataon na nag-false na yun, which means may laman, dito siya dadaan and mag-print yung enter the animal name to search. So, makakapag-input si user, no? Then, after nun, ayan na, dito sa code na to, may tayo dun, string animal name equals scan.next, no? So, binabasa nito yung input user, no? Kumbaga, ano lang siya, hanggang space lang. Para, that's why scan.next yung ginamit namin na method code yan. Then, sa ating for loop naman, ayan, dito natin makikita yung condition natin. Sabi dito is for int I equals to 0, I less than to animal store, then I increment. So, dito sa loops na to, dito siya dumadaan o nag-register, no, yung ating row 0 to animal store, then -1 since naka-declare yun. And, dito naman sa if statement na under ng for loop natin, nakalagay dyan, if animal name that equals ignore case, our animal storage, yan, yung ating index, then yung index 0, no? So, meaning dito, that, tulad na na-mention ko po kanina, yung equals ignore case is para hindi maging case sensitive. For example, nag-type si user ng lion na capital L, then ang search na ay yung naka-small caps lang or naka-small letter lang yung L. Hindi siya, since hindi siya hindi siya case sensitive, ma-detect pa rin or mararan pa rin natin yung code. And mababasa pa rin yun if ever na magmamatch yung sinearch ni user. So, parang dito sa ating statement na to is kino-compare, no, yung ang hinahanap ni user sa naka-store name natin sa column 0. Column 0, doon nag-store yung ating name, tulad sinabi kanina, and sa index 1 natin, nandun yung age, index 2, species, and index 3 will be the enclosure. So, ayan, anyways, let's proceed na. If ever naman na dito sa una to, ayan, search result, no? So, meaning, dito na lalabas yung ating na-search ni user. Kung nag-match ba talaga yung search niya, mag-display system out print, search result, colon, then yung animal name natin. Then, sa system out.printf naman natin, ayan, yung naka percentage, tapos may mga number. It means, ito yung formatting natin, naka-table format siya, no? Naka-tabular. So, pag pinrint natin siya, is maganda yung display niya sa console. Mas organized, mas malinis, and also mas readable siya. Then, ayan, syempre meron tayong separator line. After nan, ayan, dito na sa R animal storage yan. 0, 1, 2, 3, tapos yung I natin.
Meaning, ito na yung hinahanap ng ating, or ito yung pinaka-actual data, no? Na nahanap na row I dun sa ating name, age, species, and enclosure. So, another separator ulit. Then next, ayan na. Ito na tayo sa is exit, no? So, pag may nakita tayong result or kung may nakita tayong animal, magtutrue siya. Yung boolean kanina natin na naka-false, magiging true na siya. Then, mag-break para tumigil yung loop kasi nahanap na yung target, no, ni user or yung hinahanap niya sa ating program. After nun, after ng loop, pero kung false pa rin naman yung boolean is exit natin, ibig sabihin wala talagang nag-match. So meaning, ang maglalabas na doon is mag-print na yung no animal found with the name, kung ano man yung name na in-input ni user. Then, ayun, magko-close na rin yung if-else method natin, if-else statement at yung method natin. So, ayun lang ang ating search an animal method, no? Ganun yung magiging flow sa loob ng method na to. And quick recap or pinaka-summary sa method na to is, kung may data, hihingi siya ng name, loop and compare, no? Case sensitive yon using equals ignore cases, and then print details kung may nahanap si user o nang sa program na yon. Then kung wala naman, syempre lalabas yung ating no animal found with the name, kung ano man yung search ni user. So ayun lang. Next method na tayo, which is method na i-explain ulit ni Sam. Ayan, yung check the enclosures na. So yun lamang po. Dito nagtatapos ang ating search an animal method. Dangal greetings. My name again is Sam Datoy and I will discuss the check the enclosures method. So let's start. So gumawa kami ng method para i-check yung mga animal sa mga specific enclosures. Okay? So gumawa kami ng public static void. Then may mga parameter to. May tatlong parameter to. Which is yung string, array, animal storage para ma-access niya yung laman ng ating array. Kung ilang animal ba yung nandoon at etc. Then animal store. Since mag-check tayo ng enclosure, nakabase din kung ilang animal yung nakastore sa atin. Kasi ganun din kung ilan yung enclosure na meron tayo sa ating storage. Then yung scanner scan. Bakit pati scanner scan ay nasa parameter? Para hindi na natin i-type ulit yung scanner scan.new scanner sa every method. Pwede naman natin siyang ipasa mula sa main at ipasa na lang sa mga method na kailangan ng scanner. Okay? So next is, nag-declare kami ng integer check enclosures with a 0 value. Para saan nga ba yan? Mamaya i-explain natin yan. Then nag-start kami gumawa ng if-else. Para saan yung if-else? Ito, since na-access na natin yung animal store, doon din naka-base kung ilang enclosures ang meron tayo. So, if yung animal store or ay walang nakalagay or wala pang laman yung ating animal storage or yung animal store natin, ganun din yung enclosure. So, dito sa if is animal store is equals to 0, ang sasabihin niya ay the animal enclosures is currently empty. So, wala siyang mapoprovide. Hindi siya mapupunta sa input na pwedeng kung anong tignan ni user na enclosure. Okay? So, kunyari may may laman na ang ating animal store or ang ating storage. Doon papasok ang ating else. Then, nag-try catch kami. Para saan yung try catch? Para sa string input. Okay? So, nasa loob na ng try ang ating input ng kung anong gusto ni user i-check na enclosure. So, kunyari naglagay siya ng string na number na string. Ang sasalo doon ng ating catch which is please enter a valid number. Okay? Next is if tama naman yung nilagay ni user o naglagay siya ng number mismo, hindi string, i-check naman ni system kung pasok ba sa 0, 1, 2, 3, 4 yung input ni user. So if less than to 0 or greater than 4,
meron sasalo na error handling doon. Kunyari naglagay uli siya ng negative 1, 2, 3 or positive 5, 10, 11, 24, 99. Ang sasalo doon ay invalid enclosure, please choose between 0 and 4. Ayun ang sasabihin ng ating system. Then, return. Okay? Tapos, babalik uli siya sa menu. Okay. Pagkatapos ng menu, tatanungin uli. Kunyari, meron ng animal sa ating storage. O, meron na. So, pagka-list ng mga kunyari, pinili niya enclosure 0. So, yung pagka-list, ilalagay ni system yung table format ng mga pets na nakalagay doon. Kunyari, enclosure 0 ang pinili ni user. Ililist niya lahat ng pets or ng animal na nasa enclosure 0. Which is, gumamit tayo ng for loop at printf para sa format nito. Ang magiging itsura nito ay parang table. Naka-table siya. At mas malinis tignan. Okay? Then, after ma-print nun, babalik uli siya sa menu to ask another choices. And that's all for the check the enclosures method. Ayan. So, dito na tayo sa last part ng aming code, which is ang public static int count pet species. So, ito na yung method natin kung saan bibilang natin, kung ilang pet na ba or animals yung under sa isang species or sa specific species. So, as you can see po here, gumamit kami ng return value na integer since meron tayong count species na mamayang ibabalik. So, para makilala siya and makall siya ng ating method, gumamit po kami ng return value na specific data type, which is yung integer. Then, meron tayong parameters natin, same lang sa search and array kanina, which is yung string na ating paglalagyan ng 2D array ng ating pinaka main table, which is yung name, age, species, and also yung enclosure. Then, int animal store naman, tulad lang din yung kanina, and syempre yung ating scanner scan para makuha natin yung user input. Ayan, so okay. So next, meron tayong variables dito na ginamit, which is yung int count species na naka-initialize to 0, and boolean is species natin, which is naka-false. Ayan. Then first, if statement natin, and syempre, if yung animal store is equals to 0, which means walang laman, nag-true siya, sakali man, may mag-print na no animals have been registered yet. Unless, after nun, mag-return muna pala si animal store, kasi wala, ayun, para lang mabasa ng method na okay, wala palang naka-store dun sa ating species na yan. Ngayon, if mag-else naman siya, at nagkataon na merong laman, pupunta siya dito sa enter species name, so makapag-enter si user, and string species natin na variable equals scan.next. Bakit next? Makukuha niya lang yung first word na itatype ni user, kasi kung sakaling man na nag-type siya ng, for example, is may space, yung space na yun, aalisin niya yun, kukunin niya lang yung first word lang. Okay. Basta may white space na next, and hindi siya makukuha. Then, for loop natin, for loop natin is for int I equals to 0, I less than animal store, and I increment. Ngayon, under nun, ito yung if statement ulit natin, which is yung species that equals ignore case, para hindi siya case sensitive, tulad na na-mention ko rin po kanina. If our animal storage, titingnan niyo yung index 2. Ngayon, kung sakali naman na merong sa index 2 na laman, magka-count yung ating species, and yung count species increment, plus 1 yan hanggat meron siya nakikita doon, or kung may naka-store man. Then, yung kaninang boolean na is species na rin naka-false, mag-true siya. Means, ayun yung magiging
cue natin, no, na merong laman. Okay? Then, ayun na, magpiprint siya, no? If is species, ayan, there are count species kung ilan man yung nasa loob ng species na yon, under ng specific species na yon, animals under the species, ganito, ganyan. So, bibilangin niya, kunyari, meron tayong 5 doon sa mammals. So, ganun mangyayari. Ang mag-output dyan, there are 5 animals under the species mammals. So, ganun yung magiging output niya. And else, no, kung wala naman talaga nakita, yan, lalabas ulit yung ating print na no animals found under the species. Tapos kung ano man yun, for example, is yung mammals nga. So, ayun. Then, after ng ating SOP, system out print is meron nang nakalagay ito, return count species. So, ito na, mag-make sense na dito yung ating return value na integer. Since ito ay int, no? Ito yung kukunin niya o i-call niya para mabasa ng ating method. Kasi kung naka-void po yan or kung string man or kung anumang data type na hindi naman tugma, no, sa ating value na kailangang i-return, mag-error siya and ayun, walang mangyayari po sa ating program. So, ayun, ayun lang naman, ganun lang kasimple po ang ginagawa ng count pet species, no. Again, as long as may nababasa siya dun sa in-enter na user na species, for example is yung mammals nga, mag-i-increment yan hanggat may laman yon. Then, magto-true yung ating boolean. After nun, magpiprint din hanggang sa, ayun, magprint na yung final output. Yan, and there are count species plus yan, naka-concatenation na lang po siya. So, ayun, ito na po ang ating last method for this program. Ang ating simple zoo management system, no. So, sa documentation naman po ng aming code, nasa papers na rin po yan, sir, and ayan, make sure po namin na detail din yon para at least kahit mabasa lang po is yan, kaya nating ma-determine or mas maintindihan pa yung functions ng code na ginagawa. So, ayun lang po, sir, dito na magtatapos ang aming presentation for this prelim project for the course CCS 107. And thank you so much po.